statement na inilabas ang Pangulo. Alamin sa report ni Brigada Maricar Sargan, Brigada mo. Iba ko pa na po. Iba ko pa na po ba? Mismo si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang nag-uusap ng website na sumbong.pangulo.ph kung saan maaaring tingnan ng publiko ang listahan ng lahat ng flood control projects at malaman ang mga detalye ng kada proyekto. Tugon ito sa kanyang direktiba sa DPWH at ang ahensya ng gobyerno noong SENA na isumiti ang listahan ng lahat ng flood control projects ng pamahalaan para malaman kung ano ang pumalpak, nagpapatuloy ang construction at hindi nagawa sa kabila ng inilaang pondo. Pagpunta sa website, kailangan lang ilagay ang detalye gaya ng pangalan ng lugar o contractor para makita ang mga impormasyon sa proyekto. Nakuha naman siya. Punay sa Mardot. May sa video hinggil sa estado ng flood control project. Sa resulta naman ng inisyal na investigasyon, ibinahagi ng Presidente na umabot sa 545 pesos ang nagastos na pondo ng gobyerno para sa 9,855 flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025. Pero 6,021 ng mga nasabing proyekto o nagkakalaga ng 307 ang hindi nakaspecify o hindi tinukoy kung anong espesipikong flood control project nakabilang sa mga proyekto sa iba't ibang lugar ang magpapareho sa ng kontrata na ibig sabihin ay pare-pareho ang disenyo at mga materyales kahit magkakaiba ng lokasyon na ayon sa Pangulo ay posible. Ang dihatag ng Indel Bang TV ba, bisaksakan ni Laikay Juan Salida. Pinunari ng punong ekutibo ang dito mga flood control projects sa mga probinsya na palaging binabaha. Batay sa datos ng DPWH, kabilang sa top 10 provinces na may pinakamaraming flood control projects ay ang Bulacan, Cebu, Isabela, Pangasinan, Pampanga, Albay, Leyte, Tarlac, Camarines Sur at Ilocos Norte. Pero ang National Adaptation Plan 2023 to 2050, kabilang sa Natagak init pa. Init eh. Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato, Nausaon man nila dito. Ilocos Norte,